cake. Parang hindi ko siya kakainin kasi nga bull cake. May mga pagkain sa unang tingin pa lang, parang sinusubok na agad ang tapang ng sikmura. Ito po ay bull cake. Wow! Adobong bahay, kuya. Hindi ko po sure kung ano po. Dahil hindi ito karaniwan sa hapag, Sinusok. Kakainin. Mukha naman po siyang appetizing. maraming pumapalag para tikman ang kakaibang putahe. Yung balls ng daga. Pass po ko kasi daga yun eh. Pero hanggang saan kaya ang kayang lunukin kapag nalamang tila X-rated pala ang nakahaing pagkain? Is it SPG? Strange, pero good? Sawadika! Dumaan na ba sa feed nyo ang trending cake na ito mula Thailand? Itsura pa lang, controversial na. Purong puti ang frosting. Pero ang toppings, tila ba isang tumpok ng malago at buhol-buhol na buhok na karaniwang nakatago. Tawag nila rito, bull cake. Ay, ito na yung nakapako. Ano, dapat ang itim. Yeah! Nakakain ba to? Paano kaya ito papasa sa panlasa ng MTRCB? Pang general patronage ba o X-rated agad? Kung may itinuturing na queen o Pinoy ulam, may nanalo na. Adobo yan. May version ding for adults only. Ang adobong matres ng manok o itik. Para hubaran ng sarap ng adobong matres, may makikipagsabayan sa pagpapaseksi sa kusina at hapagkainan ang maalindog na si Azzy Acosta. Sinuso kayo dyan! Pangalan pa lang, parang may mali siya na. Pero sa totoo lang, wholesome daw ang garantisado nitong sarap dahil may hagod daw ng gatas kapag tinikman. Ang sinuso ng Bocaue sa Bulacan. Sinner or saint ba ang kumain niyan, brothers? Na-scandalize ako. Parang magkukurious ka. Ang mga pesteng daga sa kabukiran hinahabol-habol para sa pambihirang sangkap. Yung pong yag balls, iba po yung lasa sa karne ng daga. Parang kumain ka lang nung itlog ng manok sa loob ng tiyan ng manok. I wonder, mas sumasarap ba ang isang pagkain kapag may sangkap na nakakakiliting kwento? Ang cake o dessert na ito ay rated SPG. Sarap puwera gigil! Kaya patnubay ng nakatatanda ay kailangan. Di tulad ng karaniwang cake, ang topping kasi nitong icing sweet pero medyo bastos tingnan. Tila tumpok ng malago at buhol-buhol na buhok down under. Papasabayan sa mapanuring panlasa ng MTRCB o Movie and Television Review and Classification Board. Abangan ang kanilang classification sa mapanghas na cake. Sawadika! Ang controversial na cake na ito, una raw pinag-usapan sa Thailand. Sa purong puting frosting, tila may nakapatong na mahahabang hibla ng buhok. Kung malikot ang imahinasyon ng kakain, baka kiligin agad bago pa man makatikim. Tawag nila rito, bull cake. Recent lang yan no, na lumabas sa mga social media platforms, no, nagsimula sa Thailand. At dahil nga napakalawak na no, ng reach no, ng mga social media platforms, nakarating dito sa Pilipinas. So yung bull cake na yun, kumukuha sila ng sea moss, dried sea moss, no, na inilalagay doon sa cake. No, kaya nagmumukhang maselan no, sa paningin ng iba. Dito nakahugot ng inspirasyon ng ka-wonder nating si Cherry para gumawa ng kanyang version ng controversial na cake. No, curious ako, sige nga, subukan ko. At paano bang gawin? And then nagtingin ako, meron naman palang nabibili online ng pang-toppings dito, yung simos nga po. Sinubukan ko siya. Ang akala niya noon na isa lang trend, naging recipe ng tagumpay ng kanyang bake shop. Yung mga middle namin, mga 19, 20. Pero yung pinaka-peak namin naabutan dito, mga inaabot siya ng 30 plus per days.
Pero ang bull cake ni Cherry, bahagyang may mali siya man ng hitsura. Rated Pinoy na Pinoy daw ang lasa. Ito pong gagawin namin ni Chef Cherry ay yung trending daw na cake sa Thailand. Ang tawag nila ay vol-vol cake, di ba? Vol-vol cake, ha? Pero sa atin, bull cake. Huwag mo duming isip, di ba? Oo, pero syempre, nilagyan ng twist ni Chef Cherry. Ang kakaiba ngayon dito ay meron siyang leche flan. Ba't mo nilagyan ng leche flan? Para po kakaiba kasi yun sa Thailand, parang yung ordinaryong cake lang. Since Pinoy tayo, what if ako lagyan ko ng baked leche flan sa gitna. And then, nung tinikman namin ay talagang panalo yung lasa niya. Anyway, so mag-assemble kami ni Chef Cherry ng bull de leche dahil meron siyang leche flan. Ito na ho ang pinaka-exciting part. Ang paglalagay ng bull. Di ba? Paglalagay na, anong Simos po. Simos. Sa Tagalog, ano siya? Ay, bull. Bull. Ako ang na-open dito. Para mapantay-pantay natin. Grabe! Pwede ba talagang ganito yan? Edible. Medyo matagal lang matunaw. Pero nakakain ho siya. Lahat siya ay edible. Ayan. So, tapos na yung ating bull de leche cake. Looks can be deceiving, pero sa lasa, di lang for adults only. Masarap. Minus the buhok-buhok. Pero yung lasa ng cake masarap. Kasi hindi siya masyadong sweet. Hindi siya overpowering yung tamis niya. So, hindi nakakaumay. Basta tip ko lang, yung lasa ng mismong cake ang husgahan. Pambihirang cake, pero masarap. Ang dessert na nagpapataas ng kilay ng iba dahil sa pang-SPG na hitsura, bago pa man nagpasipa ng blood sugar nila, may rating na rin galing mismo sa MTRCB. Yung unang tingin, medyo i-X ng mga iba ito. Kasi kung RAT no, ano. Masarap ang cake. I have to give it at least a VG. Very good. For general patronage ang bull cake, ang haba ng hair mo, Cherry. Nakalulungkot man pero tila kumakaunti na raw ang magbabalot sa pateros. Paniwala pa naman ng marami, pampalakas daw ng tuhod ang balot. Lalo na sa laban sa magdamagan. Pero bukod sa balot, may nahuhugot din daw na extra energy sa itlugan o matres ng itik na tinatawag ding bahay guya. Nakilala naman tago ang kan sa Cebu. Yung bahay guya ng itik, no, o ng pato, ano yan, kinikilala number 1, aphrodisiac, at kinikilala din na nakakapag-restore ng yang o init sa katawan para lumakas ulit ang tao. Sa kainan sa pateros pa rin, kabilang sa inihahaing mga putahing itik, ang limited edition na adobong itlugan o matres ng itik. Masarap yung adobong itlugan ko. Kasi kung hindi yan masarap, hindi agad yan mauubos at hindi yan babalikan ng mga customer. 3 beses kada linggo lang daw inihahain sa kanilang karinderya ang adobong itlugan dahil bihirang makahanap ng sangkap na matres ng itik. Nililinis ang itlugan o matres ng itik gamit ang suka at asin para maalis ang lansa. Pakukuluan para lumambot. Kailangan po siya ng maraming bawang. Saka igigisa sa bawang. Ito yung matres ng itik. Sasama na natin yung balunan. Timplahan ng pampalasa. Ganoon lang kasimple at luto na.
ang adobong itlogan na 100 pesos kada order. Pag kinakain po namin yung itlog, talagang masarap po, malasa. Talagang mas masarap siya sa ordinaryong itlog na niluluto sa bahay. Bago matikman ang limited edition na sarap ng adobong itlogan, kailangan hands-on daw sa kapaan ang mag-iitik na si Kapitan Totoy. Alam namin yung may itlog at wala. Kasi lalo na pagka naglulugon siya, wala talaga siyang itlog. Pero yung magandang bihis niya, nangingitlog, yan, may itlog yun. Pwede nga pain, sa tingin na alam namin, may itlog at wala. Para mas lumalagablab ang pangangapa ng itlogan, makaka-eksena ni Kapitan ang dating sexy star na si Azzy Acosta na oozing with sex appeal. Nakilala siya sa mga daring roles sa pelikula at ngayon napapanood sa The Master Cutter. Uy, may itikan mga ka-wonder. Tara. Masusubok ngayon ang husay ni Azzy sa paghuli at pagkapa. Kailangan piliin ang mga itik na may laman pa ang itlogan. Pero bago ka pang mga pa, Azzy, manghuhuli ka muna ng itik. Tulungan niyo po ako manghuli, Ay, mga itik, ready na ba kayo maging ulam? Ang galing mong pumili, bao. May itlog bao. Ay, talaga? Ito, ano, pay mo. Kawawa naman siya. First try, jackpot agad si Azzy ng may itlogan. Naawa pagkatapos asar-asarin, naawa. Nakakalungkot. Nakaasar lang ako pinatay. Sabi ko, pag tumanda ako, magre-retire ako, magpa-farm ako. Tanim na lang pala. Ito, tinlulutuin. Maano yung itlogan. May adobo. Ang tipong luto raw ni Azzy ngayong araw para sa itlogan, the OG adobong itlogan. Hi mga ka-wonder! Ngayon, magluluto tayo ng adobong itlogan. First time ko kasi magluto ng ganito na mabilis siya, matagal siyang maluto na na karne or... Kaya natin nilagyan sa tubig para yung itlog hindi siya mabasa. hindi mabasa. Maluto agad. Maya-maya, pag nabuo na yung itlog, lalagyan natin yung suka. Siyempre, ipatitikim yan sa inyo ni Azzy. Ngayon, ipapatikim na natin sa ating mga ka-wonder. Napakasarap po ng pagkakaluto. Tingnan niyo po. Kamusta po yung texture? Kaya pa. Sarap. Hindi naman siya malansa. Masarap naman. Ayun mga ka-wonder, approve! Yung premature egg kasi mismo, mataas siya sa ilang mga antioxidants. For example, yung zeaxanthin, risky din kapag meron tumataas sa blood pressure, meron tumataas sa problema sa bato. So, imbis na maging aphrodisiac, maaaring maging dulot pa siya ng gout. Kaya mapang-akit man ang sarap ng itlogan o matres ng itik, hinay-hinay lang at always enjoy in moderation. Sinuso! Bilhin na kayong sinuso! Sa Bukawi, Bulacan, may isang putaheng medyo bastos kung pakinggan. Pero wholesome daw ang lasa. Sa pangalan, parang rated SPG. Sinuso! Sinuso ni Aling Mameng! Bilhin na kayo! O kailangan pa ng super parental guidance. Yan ang sinuso. Ang suso ng baboy na paborito daw nilang iprito na parang liempo. Tila may sangkap mang mali siya, hindi ito pinagpapantasyahan ng mga taga roon, kundi pinagpipistahan.
Sa pwesto ni Tatay Ed, 6 hanggang 10 kilo ang nilulutong sinuso kada araw. Madilim pa lang, raratsyada na sila sa pagluluto ng sinuso. Ang suso ng baboy o mama regland na gamit nila, hindi raw basta-basta nabibili sa palengke. Kinukuha daw nila sa Tarlac, Pampanga at Bulacan. Kailangan daw kasi na galing ang suso ng baboy sa bagong katay. Yan. Para may gatas-gatas pa siyang nagpapalinamnam sa karne. Lalagay na itong liempo. Kulo na tubig eh. Ito na yung sinuso, sabay sinasalang. Ayan, lalagay ko na. At dahil oras ang bibilangin sa pagluluto ng sinuso, sa pugong may gatong na ipa o balat ng palay, ito isinasalang. May timpla na rin pampalasa habang pinapakuluan, hanggang makuha ang tamang lambot ng suso ng baboy. Lambot na ito. Panguhin ko na. Sunod na ipiprito ang sinuso. Pag mapula, pwede na hanguin. Kagaya na, pwede na hanguin. Luto na siya. Tsuhin namin. Siya yung nagpangalan yan. Kilala po ang aming bayan sa luto na liempo. Liempo ng Bocaue. 7 dekada na, 70 years ago. Pero ito pong sinuso, mga nasa 40 years na po siya. Noong 2024, napabilang ang sinuso sa natatanging heritage food ng Bulacan. Sa Makatwid, maraming dumadayo dito para makabili niya. Parang gusto ko nakatikman yung sinuso eh. 850 pesos ang kilo ng sinuso, na perfect daw itong isawsaw sa suka. Grabe, ang sarap. Parang siyang lasang atay na hindi atay. Inay, malambot siya. Sinuso! Sinuso kayo dyan! Ang milky sarap ng sinuso, mabihag kaya ang panlasa ng ilang seminarista. Yung pangalang ito ng food is something like very weird. May dating pala po siguro sa sinuso, of course, yung main ingredient po siguro, breast part po ng isang animal. The moment na makagat ko siya, magka-crumple agad. So yung aftertaste niya, parang may something milk talaga. Parang chewy no siya na it melts in the mouth po na tipo. Pangalan ng food na sinuso, parang na-scandalize ako. It's something like, it sounds weird. Naibaboy lang naman siya. Pagiging sensitive na lang, ma-appeal siya kasi nga bago, pang business. Pero iba pa rin kasi yung dating niya sa ibang mga tao. Madalas kontrabida sa mga bahay at bukirin. Pero bumibida rin minsan sa matatapang ang panlasa. Pero ang kalalakihang ito sa Pampanga, ang itlog o balls daw mismo ng daga ang puntirya. Ang magkaibigang Kennedy at Patrick, manghahunting daw ng dagang bukid o yung tinatawag nilang dagis. Malaking tulong po kasi yung daga sa amin eh. Una, may ulam ka. Tapos yung tira, pwede mong ibenta. Yung daga naman po, pagka linuto yung adobo, pirito, parang iyan tulad mo lang po sa manok. Yun! Yun!
may balls. Kapag maulan, mas marami raw silang nahuhuling daga. Ito naman po yung mga yag balls. Matapos linisin, iluto na yan. Linagay na po namin yung luya, bawang at sibuyas. Tapos sunod po natin yung yung sili para po yung lasa malis. Sa itlog ng daga, lutong adobo raw ang the best. Pagka po natutuyo yung mantika, bubuhusan po natin para yung yag balls natin lulutong. Ilang sandali pa, di na pinagtatagal yan sa kalan. Luto na po ang yag balls ng daga. Sarap na yan. Pwede. 100% parang chicken lang, guys. Sarap. Parang utak ng manok. Ayun pong yag balls, iba po yung lasa sa karne ng daga. Parang kumain ka lang nung itlog ng manok sa loob ng tiyan ng manok. I wonder, ligtas ba itong kainin? Diba sabi nga natin, sa ihi ng daga nakukuha yung leptospira. Konting ingat po sa ating mga ka-wonder na mga nanonood kasi kung ganito yung kakainin natin, pwedeng magkaroon ng problema din sa mga sakit na katulad ng leptospirosis. Sa katotohanan, hindi pa aral na aral. Ayon naman sa municipal agriculturist ng San Luis, Pampanga, sa bukid kasi, halos ang kinakain nila dyan, yung mga halaman, lalo-lalo na yung palay. Yung katulad niyan, wala pang halaman. So wala pang masisira, wala pang chemical control na ginagawa si farmer para magkaroon ng contamination yung daga at hindi siya makakasama sa health din ng tao. ang mga gym rat ng Metro Manila o yung panay-panay ang pagpapaganda ng katawan. Sa gym na ito, naglulungga. Ay, daga. Malinis to. Titiklop kaya ang tuhod nila sa hamong mag-flex ng tapang sa pagkain ng itlog ng daga. Parang balong-balong na din. Ang adobo. Yan, sarap. Lasa siyang parang natay ng manok. Okay naman. Sa luto din siguro masarap. Pero pag iniisip mo kasing ano ng daga, so parang hindi ko na lang iniisip. I wonder, malalasap daw ang tunay na sarap sa tapang ng unang kagat. Kaya nga may tinatawag na food trip. Kainin kung anong maibigan. At dahil sa pagiging malikhain ni Juan, na sinangkapan pa ng malilikot na kwento. Ito mga ka-wonder. Ang simpleng pagkain, nabibigyan ng mas nakakakilig na lasa. Ang mga sangkap na hindi kinasanayan. Nabibigyan puwang sa mapiling sikmura. Sinuso! Sinuso kayo dyan! Wow, this is good. Actually, masarap siya. At tumatatak ang sarap for everyone. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow nyo rin po ang aming social media accounts na I Wonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder. Kasagutan, I Wonder.